Kamusta mga chong? Matagal na tayong hindi nakapag-video, matagal na tayong walang upload sa ating YouTube channel at iba pa nating social media platform, at matagal na nating hindi nagagamit itong Yamaha YTX 125 natin. Bale mag-iisang taon na mula nung hindi natin siya ginamit. Pero bakit nga ba wala tayong upload at hindi tayo makapag-video? At bakit din hindi na natin ginagamit itong Yamaha YTX 125 natin? So mamaya sasagutin ko yung mga tanong na yan. Sa ngayon, ito yung ating Yamaha YTX 125. Ipapakita ko sa inyo, i-update ko rin kayo kung ano nga ba ang kalagayan ng ating Yamaha YTX 125 ngayon na nasa aking likuran. At ito nga yung ating Yamaha YTX 125 ngayon mga chong. Ito na itsura niya ngayon. Tulad nga ng nasabi ko kanina, halos mag-iisang taon na mula nung hindi ko to ginamit. December 6, 2025, hindi ko na siya ginamit. Ang madalas ko na lang gamitin, yung isang motor natin na nandun, yung Honda Click 125i natin. So mula December hanggang January, hindi na siya nagamit. February, hiniram siya ni Utol dahil kailangan niya ng service dahil nasira yung motor niya. So mula February hanggang June or July, gamit to ni Utol. Siguro mga 4 months to 5 months yon. Then mula July until now, hindi na siya nagamit. Napatambak na ulit siya. Siguro July, August, September, October, November. Another 4 months, hindi na ulit siya nagamit. So eto na itsura niya. Dati, konti pa lang yung kalawang niya eh. Pagka hindi mo siya nalilinis agad or hindi mo siya na pupunasan, kinakalawang talaga siya eh. Ngayon, lumala na yung kalawang niya. So, silipin natin at papakita ko rin sa inyo yung mga parts dito na kailangan ng palitan. So, simulan natin dito sa harapan. Dito sa fender, ayan, bungad na bungad. Kita nyo naman, grabe yung kalawang eh, no? Ratlock na eh, no? Bale, ito yung kinabit natin na classic fender dati. Ayan na itsura niya ngayon. So, kung preferred ko na ratlock, pwede naman ganyan na lang eh. Sprayan ko na lang ng top coat. Pero may plano ko dito. Papalitan ko din tong front fender na to. Tapos, dito naman sa rim natin, ayan, may mga stain na rin na parang kalawang. Pero pagka kinutkod mo naman, ayan, natatanggal naman siya. So, all goods lang yan. Lilinisin lang natin yan. Dito, sa part na to, ito yung bracket, puro kalawang. Itong ating bullet signal light, puro kalawang na rin. Bago ko hindi gamitin, medyo kinakalawang na rin to eh. Tapos yan, yung mga part na yan. So, ang Yamaha YTX 125 talaga, parang ang dali niyang kalawangin. Hindi ko sure kung bakit o kung dahil lang sa malapit kami sa dagat, pero pansin ko talaga dito sa motor na to, ang daling kalawangin. So kaya ito, yung mga konting kalawang lang dati, eh marami na ngayon. Tapos ito sa part na to, yan, kalawang. Yun lang naman eh, more on kalawang siya at may mga specific part dito na kailangan palitan. Ito, brake lever. Ano na to, replacement na to, pero papalitan din natin to. Bumili ako ng bagong ganito eh, magkabilaan, clutch lever tsaka brake lever, papalitan natin yan. Ayan, puro kalawang na rin. Hindi ito yung bolt nyan, hindi yan yung stock bolt. Bale, nawala ni Utol yung bolt para talaga dito, nut and bolt yon. So ang ginawa ko, bumili na lang ako sa kasa at yun ang ikakabit natin. Ayan, puro kalawang. Etong side mirror na, puro kalawang na rin. Etong side mirror pala, papalitan ko na rin to. Kasi bukod sa puro
watermarks na siya, ayan oh. Yung kabilang side mirror nabasag. Nito lang to nito lang nabasag to pagkatapos ng bagyong U1. Nabasag siya, hindi ko alam kung bakit siya nabasag. Hindi naman siya tumataob, wala namang tumatamang something dito, pero ayan, nabasag. Pero sa bagay, papalitan na rin naman natin yan. Ayan oh, puro kalawang na rin siya. Tapos dito sa part na to, ito yung handlebar. Ayan, ito yung handlebar, scrambler handlebar na in-install natin dito. Ayan, natanggal na yung pintura niya at kinalawang na rin. Ayan oh. Pero ito siguro gagamitin ko pa rin to. Tatanggalin ko na lang yung kalawang pati yung pintura para style ano siya, chrome look siya no. Tapos ito puro kalawang din. At ito yung mga bolt niya. Ito yung riser natin, papalitan ko rin to Meron akong nabiling riser na matagal ko nang nabili pero hindi ko pa rin nakakabit. So kakabit na natin, papalitan natin to. O bahala na. Pero okay pa naman to yung mga bolt lang ang puro kalawang. Yan. Itong switch, papalitan natin to. Kasi tinesting ko na to maraming beses, hindi na talaga siya nagana. Ito sa driving light, ito sa headlight natin. So kailangan natin ng ilaw pagka ginamit ulit natin itong motor na to, kaya papalitan natin yan. Hindi ko lang sure kung nagana pa yung mga ilaw natin kasi nga walang switch, pero madali na yan, to troubleshoot lang natin yan. Dito sa handle grip, papalitan na rin natin to. Kita nyo naman, bulok no. Grabe, kapal ng libag ang itim na kulay brown to dati, ayan, kulay itim na. Tapos yan, ito may sira na dahil nga doon sa dahilan kung bakit hindi ko na siya ginamit. Ito yung kabilang handle grip, grabe, ang itim, puro libag. So palit na yan. May mga nabili na akong parts na ito, handle grip, ikakabit na lang yon. So dito yung kalawang as usual, wala namang iba. More on kalawang lang naman ang naging issue ng motorsiklo natin. Ito pala yung front shock natin, yung telescopic. Kailangan ko siya ipa-align kasi nawala siya sa align. Maghanap ako na mag-a-align nito. O kaya kung wala tayong makita, wala tayong no choice, bibili tayo ng replacement. Yan. Ito yung telescopic natin. Kailangan siyang ipa-align. Dito naman sa part na to, dito pala muna tayo sa taas bago tayo bumaba. Ito yung tangke niya, kinalawang na rin. Dati may mga ganyan na yan na konti-konti pero dahil nga napatambak, ayan, lumala na yung mga kalawang niya. Sa bagay, madali na lang naman tanggalin yan, linisin lang yan Tapos yan pwede rin natin ipa-repaint. Ito, ang tagal na neto dito, tatanggalin na rin natin yan kasi mukha siyang madumi dyan. Yan, itong side cover, okay pa naman. Yung seat natin, okay pa naman. Dito sa part na to, all goods naman yung makina natin. Nate-testing ko naman siya and maganda pa naman yung tunog kahit pa paano. Palitin na lang dito yung clutch damper. Dito sa part na to, yun, may kalawang ulit. Puro kalawang lang naman makikita natin Pero yung mga part na yan, madali na yan. Ito yung kickstart natin, kinalawang na rin. Ayan So kumbaga ipapakita ko lang sa inyo, kumbaga update na lang dito sa close-up na itong motor natin to. Kalawang, madali na yan. Bili lang tayo ng rust remover o deras tanggal yan. Itong foot brake nya, puro kalawang. Dati ang kinis na ito nung nagagamit ko Itong skid plate natin, yung pa rin ang nakakabit yan, pero papalitan din natin yan. Puro kalawang na rin yan, pati yung bracket nya. Tapos itong part na to dito ng chassis, puro kalawang na rin. Lalo na tong elbow ng ating stock pipe, grabe, kinalawang na rin pero madali na yan. Lilinisin lang natin, lilihahin, tapos sprayan natin ng pintura na high temp para magmukhang bago. Ayan itong part na to, grabe Ayan grabe kalawang niya, elbow ng ating stock pipe. Pero pagka nabuo naman natin ulit tong motor na to, baka ikabit ko ulit yung bullet pipe natin. Kaya walang problema sa pipe. Dito naman tayo. Ngayon as usual, kalawang sa mga chassis niya. Ito yung sa frame niya. Tapos ito yung ibang part sa bracket. Ayan, madali na yan pag nakabili tayo ng pang-spray na deras o pantanggal ng kalawang. Etong kanyang footrest dito, ayan, puro kalawang, putrages na. Mapapaputrages ka na. Ngayon, kumapal na yung kalawang nyo. Dati,
Wala na siyang pintura pero makinis siya kasi nagagamit. Ngayon, ayun oh. Tapos parang ngayon ko lang to napansin, no, lumiko na to. To, lumiko tong part na to. Ngayon ko lang siya nakakitang ganyan. Kasi ito, yan, as usual, puro kalawang. Doon naman tayo sa kabilang side. Dito naman tayo sa kabilang side. Ito, unahin natin itong taas. Itong kanyang bracket o parilya niya dito. Yan, pinalawang na rin, oh. Kumapal na rin yung kalawang. Dati, pakonti-konti lang yung kalawang yan ngayon. Dahil nga sa napatambak nga, kumapal na lang kumapal. Ayan, oh. Tapos, itong ating rear fender, puro kalawang na rin. Okay pa naman yan, magagamit pa naman. Pero yun nga, kung preferred natin na rat look, mas okay sana yan. Kaso papalitan na lang natin yan ng mas maganda. Yan. Meron na akong ipapalit dito. Yan, papakita ko na lang sa inyo pag pinalitan na natin. I-step by step nating papalitan o i-install yung mga part na kailangan ng palitan dito. Etong ating shock dito, pinalawang na rin. May reserve pa tayo nito na 2 piraso. Siguro yun na lang muna gamitin natin. Tapos, yan, sa chassis, kalawang. Tapos bala, dahil nga ginamit to ni Utol ng 4 months to 5 months at palitin na rin yung gulong bago ko hindi gamitin. Kumbaga, konti na lang palitin na. Ayan, hindi na nakalagay yung gulong na dual sport dito na kinabit natin dati. Yung Leo Tire Raptor na dual sport na 11090 yan. Pinalitan na ni Utol. Tapos itong pinalit niya, bali nakuha ko yung Utol to, flat na yan eh. Tapos yan na yung gulong yan eh. Hindi ko na napaayos. Kaya hindi ko pa na-testing. Tol. Hindi ko pa na-testing kung maganda pa yung takbo niya. Kasi nga yung pagkakuha ko dito, flat. Tapos yan na yung gulong. Kumbaga napatambak na. Hindi ko na napa-vulcanize. So binilang ko na lang ng bagong gulong at bagong interior para diretso palit na. Kumbaga hindi ko na siya ginastusan. Isang ano na lang, isang galaw na lang. Tapos dito, ayan, yung kadena, puro kalawang na lahat yan. Dahil nga napatambak. Yung plato natin dito, puro kalawang na rin. Papalitan din natin to eh. Nakabili na ako ng isang set nito. Ito, may stock ako na itong plato na to eh. Yung kakabit natin. Lahat yun, bago. Tapos binila ko siya ng bagong kadena. At ito, yung bagong sprocket dito. Yan. Meron na tayong stock niyan. Kumbaga, ikakabit na lang. Ikakabit natin yon sa mga ibang video na. So, yan. Tapos yung rim nito sa rear, ganun. Parehas lang din sa front na may mga stain ng kalawang. Pero madali lang. Lilinisin lang natin yan. Tapos dito naman, ayan yung pedal ng ating shift gear, kinalawang na rin. Tapos to, tumabingi ito eh. Ayan. Pero madali na i-align to. Ayan, ito, stand, puro kalawang. Ayan, as usual, puro kalawang lang naman ang diferensya dito eh. The rest, okay naman eh. So, yung ibang kalawang, lilinisin lang natin. Tapos, yung mga nabanggit kong parts kanina, papalitan natin yon. May mga stock na tayo niyan. In-orderan ko na pa unti-unti. Ikakabit na lang. So, sa mga susunod na video natin, papakita ko sa inyo, i-install natin one by one yung mga parts na papalitan natin. So, yun na yung update sa ating Yamaha YTEX 125 mga chong. At yung sagot dun sa tanong kung bakit hindi na ako masyadong nakakapag-video at nakakapag-upload dito sa ating YouTube channel ay dahil may mga bagay akong pinriority. Inuna ko yung pamilya ko, inuna ko yung bunso kong anak, nakakaisang taon lang noong September 6, 2025. So, 1 year and 2 months na yung bunso kong anak, yung aking baby girl. So, ayun yung mga prioritize ko. At mas kailangan ko kasing kumita ng pera ng mabilisan. I mean, yung pag ginawa mo ngayon, mamaya kikita ka na. Kasi itong pagbablog, hilig ko lang to, libangan ko lang din. Kung kumita man, bonus na yon. At ang dahilan kung bakit hindi natin ginamit itong ating Yamaha YTEX 125 ay dahil na-aksidente tayo noong December 6, 2025. May nag-cut ng line ko dun sa parting Bakaw sa may EBSA. Merong naka Ninja Kawasaki na nag-cut ng line ko. Hindi naman ganun ka grabe yung aksidente, minor lang naman. Kaya may mga part ditong papalitan tulad ng telescopic, yung front shock, yung
shift gear pedal natin, tumabingi yon. So yun lang naman, no, yung naging damage ng ating motor. Tapos sa katawan natin wala namang masyadong naging damage, medyo nahihilo lang tayo kasi tumilapon tayo nun eh. Kumbaga nasargo ko kasi yung nagcut ng line ko. Yung nagcut kasi ng line ko, nakabangga, may tatawid, may pedestrian. Pagkat niya ng line ko, nabulaga siya dun sa tatawid, nasargo niya. Ngayon, nasa likuran niya ako dahil nga nananakbo kami, pero hindi naman ganun ba kabilis. Ang lapit ko na sa kanya, siguro mga 3 metro lang yung lapit ko sa kanya, kaya nasargo ko rin siya at tumilapon tayo. Umikot tayo kasama tong motor. Pumalo pa nga yung ulo ko noon, pero buti na lang naka-helmet tayo. So yun yung mga dahilan mga chong. Kaya kayo, mag-iingat kayo palagi. Pero totoo yung kasabihan na kahit anong ingat mo sa kalsada, pag may bobo kang nakasabay, eh wala rin. Kaya magdasal kayo at samahan ng pag-iingat pa rin. Yun lang mga chong. Sa next video, unti-unti na natin itong Yamaha YTX 125 natin, i-rebuild natin yan mga chong. Yun lang, peace, rock and roll, yeah.